Hello guys, good morning dito at good evening dyan. At eto, pag-usapan naman natin balik tayo kay Quick Melt, no? At siyempre, isama na rin natin itong si kanyang asawa na si Heart Evangelista na naubos ng asim. Anyway guys, eto, no? Kahapon yata no isang araw no naglabas na ng PHDO, Precautionary Hold Departure Order nag-request na ng precautionary hold departure order laban naman dito kay Quick Melt, no? Ang ating ombudsman, which is, sige, pinapalakpakan naman natin si ombudsman sa bagay na ito, no? Pero guys, isa ang implikasyon nito at sana tama ako rito sapagkat ang pagre-request na ito ng precautionary hold departure order ay isang senyales na malapit ng formal na kasampahan ng kaso itong si Quick Melt sa Sandigan Bayan. Di ba? So, ibig sabihin lang yan, kung formal na siyang sasampahan ng kaso, at least tumatakbo ang kaso. At dito kay Quick Melt, matibay-tibay ang ebidensya rito. No, hindi kagaya kay Kong Martin natin, kay Tito Martin, malabo pa sa sabaw ng pusit. Na which is, meron naman mga ibang teorya na lumalabas na pag-uusapan natin sa ibang content. Pero dito muna tayo kay Quick Melt. Ombudsman, baka pwedeng pakilaliman na rin ang investigasyon sapagkat sa mga takbo ng mga pangyayari, sa dami ng perang nakulimbat nitong si Quick Melt, mukhang ang pamumuhay ang masyadong maluhong pamumuhay o luxurious na pamumuhay nitong si Heart Evangelista, hindi kaya ito ay umaano na. Ibig sabihin ginagamit na bilang money laundering. At para hindi matrace ang mga pera sapagkat parang hindi nakapani-paniwala, no? Na sa laki ng mga perang ito, sa laki ng mga ginagastos ni Heart Evangelista, wala naman siyang mga project di ba? Sa laki ng mga ginagastos niya, mukhang nag-iisip ka na, teka, san ba ito kumukuha ng pera? Isipin mo sa alahas na lang, umaabot na ng ilan? 50 million to 100 million sa singsing pa lang at sa necklace niya. Yung mga bag pa nito ni Heart Evangelista na nagkakahalaga ng mga 17 million to hanggang 28 million ang bawat isa. Di ba ga? Itong mga luxurious bag na ito. Di ba? Kung hindi lang sa 10 ang meron siya nito sa 10 na lang nun, 280 million na. Tapos ang salin ni Quick Melt 18 million. O di ba? Sa sweldo mo Quick Melt na 300,000 plus monthly tapos 18 million na salin. Sa kumukuha ito si Heart Evangelista ng kanyang pantustos. Di ba? Samantalang, meron ba siyang mga sponsor? Wala naman ako nakikita mga sponsor niya Tsaka, meron pa ba siyang mga project? Parang pumupunta lang siya ro para maglakwatsa. O sige, given, kunwari may sponsor. No. Pero lahat ba yun? Compensated ba? Lahat ba ng luho niya? Compensated ng sponsor? Talaga ba? Parang hindi yata So ang sinasabi ko lang dito, hindi ko pa naman sinasabi na totoo na meron na nangyayari, no? Pero baka ibig sabihin laliman ang investigasyon sapagkat si Quick Melt illegalista talaga 'yan. Si Quick Melt garantisado, sigurado na talagang talagang matakaw sa pera 'yan at talagang nangurakot 'yan lalo sa flood control. At talagang involved yan sa mga insertion. So baka hindi lang milyon ang kinita niyan, baka umabot din ng bilyon, hindi natin alam Kaya tingnan. Ewan ko kung kung may freeze order na, parang wala pang freeze order laban sa mga nito ni Quick Melt properties nito ni Quick Melt, wala pa ang
Court of Appeals na ino-order. So sana meron din. Ang sinasabi ko lang, Ombudsman, pakisilip, no? At syempre, kung ito ay ginagamit itong money laundering, mahalagang malaman natin sapagkat ang ginagastos ng mga ito ay maliwanag pera ng bayan. Hindi ito pera nila, pera ng bayan na winawaldas nitong si Heart Evangelista kung sakaling ito ay totoo at ito nga ay may kinalaman, aba, isipin mo ang mga perang winawaldas niya doon sa kanyang mga luho, pera pala ng taong bayan, di ba? So, importante na silipin, magandang silipin, baka nga naman totoo kasi kaduda-duda, isipin mo na, sa 10 bag pa lang na halagang 28 million ang bawat isa, 28 million pesos, di meron ka na 280 million agad yun. Bag pa lang yun, wala pa rin yung wala pa rin yung mga gastos niya sa travel, gastos niya sa hotel, gastos niya sa mga pangkain-kain doon, what the heck. So, talaga ito masyadong maluho, no? So, dapat itong silipin, okay? Pati yung mga alahas nito ng mga niregalo ni Quick Melt, what the heck talaga. Anyway, yun lang. So, medyo although parang mabagal, pero sige lang, magmamayo na tulad ng sinabi mo, tawag dito, Ombudsman Boying So may mga hinihintay pa kami, hindi lang yung mga yan sila Quick Melt, ang dami yung kay kaso nila Manscarpio, kaso sinampa ni Sentry last January pa yon. Si Manscarpio, si Iyutman, di ba? Asa na ang kaso na plunder nitong si Sabit Sipon. Ombudsman, galaw-galaw, no? At para mawala rin ang espekulasyon namin at mawala yung isipan namin na totoo ba, nawa hindi totoo na ang aming nabalitaan, nabanggit ng ating puting kabayo na kayo ni Sabit Sipon ay nagkita sa Okada. Di ba? So, sana nagkita lang kayo ron at walang pinag-usapan na about dito sa mga plunder cases na ito So, anyway, patunayan mo na lang po, Ombudsman, no? Para mapabilib mo uli kami. Okay? So, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan na may sayad, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye! Kape tayo, guys. Ano ba yan? Talagang... So, abang-abang tayo sa mga susunod na mangyayari. Bye.